Minsan sa isang relasyon ay dumarating tayo sa punto na mas pipiliin natin ng isang tao na tingin natin ay mapapakinabangan natin kaysa sa taong tunay na nagmamahal sa atin. Dear Kuya Alex, sabi ng ilan, ang babae daw ay tunay kung magmahal. Wala silang pakialam sa estado ng buhay dahil ang mahalaga ay ang nararamdaman nila para sa'yo. Sabi naman ng ilan na ang mga babae ay mahilig daw po sa mga lalaking maitsura o yung gwapo. Siguro may mga ilang babae na ganun pero hindi naman po lahat. Dahil gaya nga po ni May na ibang iba sa lahat. Pero di rin po pala yun magtatagal. High school po nung magkakilala kami ni May. Pareho kami noon na grade 7. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay agad nang nabighani ang puso ko. Kaya naman agad akong nagtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Sa murang edad ay natuto po ako manligaw. Kahit na medyo baduy ang mga galawan ko dati pero ayos lang. Dahil few months ago ay naging kami na. Mahal na mahal ko si May, Kuya Alex. Kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sobrang bait po ni May. Maganda, matalino at mapagmahal. Ginawa ko po ang lahat para hindi masaktan o para hindi siya masaktan. Umiwas po ako sa mga kaibigan ko mga babae at sa mga babaeng nakikipaglapit sa akin. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, pero sabi nila ay gwapo raw ako at may pagkakahawig kay Alden Richard. Yun nga lang po walang dimple. 3 years po ang makalipas, still healthy pa rin naman po ang relationship namin. Kaso may isang kaklase si May na nagkakagusto sa kanya. At that time po ay di kami magkaklase ni May. Kaya hindi ko siya mabantayan kapag nilalapitan siya nung guy na may gusto sa kanya. Subalit sabi po ng mga kilala ko sa section nila ay madalas daw po na tumabi at makipag-usap yung guy kay May. Minsan ay halos nilalandi na nga daw nito yung kasintahan ko. Umiiwas din naman daw po si May pero ayaw talaga siyang tigilan ng guy. Nasa isip ko po noon na sigurin yung guy pero pinipigilan ako ni May dahil baka magkagulo pa daw. Sabi niya ay siya na raw pong bahalang magsabi para iwas gulo. Akala ko po ay titigilan na siya pero nagkamali ako dahil madalas na sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa section nila na maging si May ay nakikipag-usap na rin daw dito. Madalas pa nga daw po ay lagi silang magkatabi sa upuan at nagtatawanan. Ito rin po yung time na yung guy ay isa na sa mga trending sa TikTok. Hindi naman po sa panghusga pero higit na triple o higit pa ang lamang ko sa itsura kaysa sa trending guy na yon. Sikat lang po siya. Kagad ko pong kinausap si May about sa pagiging malapit niya sa guy and she said na magkaibigan lang naman daw sila. Until isang araw ay napanood ko po na sinasama na ng guy si May sa mga sayaw niya sa TikTok. And to be honest, Kuya Alex, sobra akong nasasaktan dahil may mga sayaw na sobrang sweet po nilang dalawa at minsan may yakapan pa. Minsan ay dumadalaw po yung guy na yon sa bahay nila nang hindi ko alam. Kung hindi pa pinapaalam sa akin ng kapatid niya ay hindi ko pa malalaman. Bala ko siyang kausapin para linawin ang lahat. Kaya pumunta ako sa bahay nila. Pero sa gate pa lamang ay hindi na niya ako pinapasok pa. At walang kung ano'y nagpitiw ito ng pinakamasakit na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Ayoko na sa'yo. Hiwalay na tayo. Kaya tigilan mo na ako. Labis po ang pagmamakaawa ko sa kanya para bawiin ang sinabi niya pero mukhang huli na ang lahat. Kasabay po ng pagbuhos ng ulan, ang aking pilit na pagmamakaawa na wag niya akong iwan. May, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung gagawin ko sa araw-araw na wala ka. May, bakit? Bakit mo ipagpapalit ang ilang taon na pinagsamahan natin? Ganun na lamang ba kadali sa'yo na ibaon ng lahat sa limot para sa lalaking yun? May, parang awa mo na wag mong gawin sa akin to. May, mahal na mahal kita, ikaw ang buhay ko. Lahat ng pangarap ko. Lahat ginawa ko para sa'yo pero bakit ganito, May?
Ipagpapalit mo na lamang bang 3 taon nating pagsasama? May, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin 'to. Pero wala na pong nagawa pa ang pagmamakaawa ko dahil iniwan na niya ako sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kasabay noon ang pagpatak ng mga luhang dumadaloy sa kawalan. Kasabay din nito ang paglalakad sa gitna ng malakas na ulan at bumabalik ang alaala ng nakaraan nung kasama ko pa ang babaeng bumuo sa malungkot kong mundo. Hindi ko akalain, Kuya Alex, na ang 3 taon naming pagsasama ay pagpapalit niya sa isang lalaking sa maikling panahon niya lamang nakilala. Dahil ba sa ang lalaking yun ay sikat at ako ay simple lamang. Ganun na ba kadali para sa mga babae na kalimutan ang lahat ng pinagsamahan para sa isang taong nakilala lamang nila sa maikling panahon? Sana po maging masaya si May sa bago niya at dinadalangin ko na sana ay huwag siyang sasaktan ng bagong minamahal niya. Kahit ganun pa rin naman ay still sobrang mahal na mahal ko si May. Ayoko siyang nasasaktan at lumuluha. Nagmamahal, Anjo. Tunay na sobrang sakit ng pinagdaanan ni Anjo. Kasi isipin nyo nga naman, 3 taon silang nagsama. 3 taon na magkasama silang bumuo ng pangarap sa isa't isa. Tapos sa isang iglap, ipagpapalit lamang siya sa iba. Masakit, sobrang sakit. Kaya nga sa mga taong nagmamahal na inaabot ng maraming taon, 5, 10 o higit pa, sana ay panghabang buhay na. Wala po to sa tagal ng panahon, nasa tao pa rin po ito dahil anumang oras ay pwede kanyang palitan kahit na kayo ay 10 taon pa magkasama. Kaya napakahalaga po talaga ng loyalty sa isa't isa na kahit anong mangyari, anumang pagdaanan, ay mananatili kayo sa isa't isa. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin sa araw na ito at sa mga nais pong magbahagi ng inyong mga kwento, paki-message na lamang po ako sa aking TikTok account dito.